natin maintindihan kung ano ba talaga yung kingdom. Central focus sa kahayaan ng Diyos ay hindi religion. Ngayon po, may mga tao madalas sensitive. Kapag binanggit mo yung word na religion, marami dyan mamamatay para sa religion nila. Pero gusto ko sabihin sa inyo, kahit ganyan katigas yung puso natin, tayong lahat yan, kahit ganyan katigas yung isip natin, sa mga bagay na inaakala nating tama. Pero kapag bumalik ka sa Word of God, ang sabi ng Word of God, kung ikaw nga handang mamatay para sa religion, merong tao, pangalan ni Jesucristo, handang mamatay para sa iyo. At nangyari na nga. Thank you, Lord. Wow. Paano siya namatay? Yung religion, kaya gusto mo mamatay kasi parang piling mo may kakampi ka dyan eh. Piling mo kasangga mo yan eh. Pero alam mo ba nung namatay ang Panginoong Jesus, kaaway mo siya. Sinasaktan mo siya. Hindi ka naging masunurin sa Kanya. We all come short. Ibig sabihin, wala nakakabot. We all have sinned. Ibig sabihin, walang kaharap sa harapan ng Ama na, Lord, okay ako. Look at me. Kaya ako pinili eh. Kasi ilan na lang ang tao na kagaya ko sa mundong ito eh. Hindi. Alam mo ba? Kaya tayo gumagawa ng kasalanan kasi pinanganak ang makasalanan. Alam mo bakit ako Pilipino? Yun yung lahi ko eh. Ikaw kapatid, ano bang lahi mo? Pero pinili mo ba maging ganyan yung lahi mo? Pero naging ganyan ka na lang nung nagkaroon ka na ng pananaw sa buhay. Ay, Pilipino pala ako. Ganun din nung pinanganak tayo sa flesh. Dahil sa pagsuway ng ating ninuno na si Adan, pumasok ang kasalanan sa tao. Totoo pala sinabi ng Bible, namatay ang tao. Kasi namamatay na tayo eh. So hindi siya yung inaasahan ng iba ng mga pilosopo na kapag kinain mo diretso patay ka. God is a spirit. Kaya yung sinasabi niya sa bawat isa kapag binasa mo yung Genesis, mamamatay ang spirito mo. Gano'ng kahalaga yun? God is a spirit, you are created in His image and likeness. Gaano kahalaga yung spiritong namatay? Kaya Adan nung kinagat niya, yung pinagbabawal ng butas. Gaano kahalaga yun? Kaya sabi ng Ephesians, we are all dead dahil sa ating mga kasalanan. Pero may good news, kaya siya good news. Noong tinanggap mo ang Panginoong Jesus, nung tinanggap mo ng buong puso, naranasan mo yung pag-ibig niya. Hindi mo lang masyadong napansin, pero naranasan mo yung muling pagkabuhay niya. Nung tinanggap mo siya. Kaya maniwala po kayo, kapag ikaw, minsan kasi iba na ako-confuse, totoo bang tinanggap ko sila, nagdududa sila. Alam niyo po, alam ng Panginoon, pinaramdam niya sa iyo, na toong niligtas ka niya. Hindi mo pwedeng asahan yung ginagawa mo ngayon, o yung sinasabi ng ibang tao. Kasi relationship yan na ikaw at ang Diyos. Kaya hindi mo kailangan mamuhay sa takot. Kasi hindi ka bibigyan ng espiritu ng takot ng Diyos. Sabi ba ng Bible, bibigyan ka ng espiritu ng takot? Hindi, sabi hindi ka bibigyan eh. Yes. Kalakasan pa nga eh. Kapayapaan pa nga eh. Mapagtatakbo ba yan ng lahat ng bagay? Ngayon ito yung kailangan maintindihan ng tao.